What's up guys? Donshu Vinci here for today's vlog. Magko-compare lang tayo ng stock ECU versus remap ECU. Actually guys, nakagawa na ako na-testing ko na silang dalawa. Pero para for context lang din, bigyan ko lang din kayo ng quick specs regarding sa aking motorcycle. Unang-una, all stock yan, yung kanyang makina. Pero naka 38mm na throttle body. Yung muffler niya is 51mm with kalkal na canister. Naka-stock sprocket nga pala ako, 1438 ang kanyang stock para hindi masyadong advance ang kanyang speedometer. Ngayon, ang testing method ko is tinesting ko yung kanyang pugak, tapos yung 0 to 60, 0 to 80, 0 to 100 kph, and syempre yung kanyang uphill power when it comes to throttle response and so on and so forth. Gumawa lang ako ng quick intro kasi yung intro ko during that vlog is medyo hindi maganda, gawa ng masyado malakas ang wind noise. Pero ganun pa man, I hope magkaroon kayo ng idea regarding sa video na to. So enjoy na lang sa vlog. Una natin i-testing yung kanyang pugak, kung meron bang pugak ang kalkal muffler plus 51mm na elbow, and then naka 38mm na throttle body. Nakakabit na yung stock ECU, and ito yung ating remap ECU. May kita nyo, meron siyang butas. Yung stock ECU ko, walang butas yan. Kaya technically, hindi pa nare-remap yun. So ayan, first time ko siyang gagamitin. Check muna natin kung may pugak. Pa-idle muna natin. Tapos, check natin kung may pugak. Mga 2,000 to 4,000 RPM, birit natin, throttle natin. So, parang wala siyang masyadong pugak guys, no? Try ulit natin. $3K. May konting pugak. Ayan o. So, yun, may konti siyang pugak. Ngayon, try naman natin ay ikabit ang ating remap ECU. Ikabit natin tong remap ECU guys. Tanggalin lang natin tong stock. Ito naman yung remap. Remap ECU, pugak test. So, try natin ng mga 3K to 4K RPM. Ayan, 2K RPM pa lang. Umaano na agad. Parang stable na agad yung kanyang idle. 4K natin. Ayan. Halos wala masyadong pugak yung remap ECU compare sa stock ECU. Testing naman natin yung kanyang speed. I-compare natin, side by side comparison natin sila. Kung ilang segundo niya makukuha ang 0 to 80, 0 to 100, 0 to 60 kph. Di ko lang kung ilang numbers yun guys. Hayaan na lang natin ang ating editing magsabi kung ilan ang kanilang difference sa seconds, kung anong mas mabilis makuha, ganyan. Sa top speed, basically halos parehas lang sila. Halos parehas lang ang top speed ng stock ECU tsaka remap ECU. Moments later. So meron pa pala ako isang ginawa na method guys, which is yung uphill method. Tinatawag ko na uphill challenge dito sa may Ternate, na kung saan may isang certain point na babiyahin ko yung isang kalsada hanggang sa makarating sa parang tinatawag kong finish line. So, kinompare ko yung performance ng dalawa pagdating sa cornering and sa throttle response tsaka sa torque response, and ito yung naging resulta.
So, ayan, yan yung difference nilang dalawa. Hindi ko alam kung alin yung mas mabilis. Hindi ko alam kung alin yung mas naka-finish ng una. Pero, napansin ko agad sa kanilang dalawa is yung, when it comes sa kanilang throttle response, mas aggressive yung Remap ECU compare sa stock ECU. Si Remap ECU parang pag tinrottle mo, parang gusto niya agad umatak. Tapos gusto niya agad ma-reach yung isang certain speed, ganyan. Compare kay stock ECU na parang chill lang, parang ganun. Na pag tinrottle up mo, gradual yung pagangat ng RPM. At the same time, hindi ganun ka-agresibo. When it comes sa kanilang verdict, guys, I guess, based sa testing method na na-try ko, at the same time, yung result is wala pa akong idea. Although, ang mabibigay ko lang sa inyo, may tatlo silang differences. Una, yung throttle response, na kung saan, mas agresibo yung throttle response ng Remap ECU compare sa stock ECU. Pangalawa naman is yung idle. Yung idle ng stock ECU is parang ang bilis, parang ang taas, ganyan. Compare kay Remap ECU na stable lang. Pagdating naman sa kanilang fuel consumption, based sa experience ko sa stock ECU and sa Remap ECU, mas tipid si stock ECU. Kasi si stock ECU, napapaabot ko siya ng mga 40 km per liter. And si Remap naman, ang pinakamalakas na consumption niya is 30 km per liter. Pero depende pa rin yan sa way ng paggamit mo ng throttle. Sa top speed, since hindi ko man napakita yung top speed niya, guys, pero based sa testing ko, same lang sila ng top speed. You heard it right, same lang sila ng top speed. Since hindi naman tayo nag-upgrade ng makina, ang in-upgrade lang natin is yung throttle body tsaka yung muffler. Pero when it comes to top speed, same lang sila. Pero siguro, mas mabilis lang makuha ng Remap ECU yung top speed compare sa stock ECU. So, yun guys, ang aking verdict when it comes to Remap ECU versus stock ECU. Sana nalinawan kayo dyan. At the same time, nagkaroon na rin kayo ng idea kung para sa inyo ba ang Remap ECU or stake stock na lang. I guess ang pinaka mabibigay kong advice is kung all stock lang naman yung motor nyo, stock muffler, stock throttle body, at kung ano-anong stock lang, I guess mas okay lang na naka-stock ECU ka lang. Pero kung in the near future, may plano kang mag-upgrade ng performance, like mag-upgrade ka ng throttle body, tapos 51mm na elbow, na muffler, and then plano mo rin mag-load ng makina, I guess dyan na papasok yung performance gain ng mga Remap ECU and programmable ECU. Pero like I've said, depende pa rin yan sa magiging tuner nyo kung may lalabas niya yung full potential ng motorcycle nyo. Hindi naman ibig sabihin na nagpalit kayo ng Remap ECU or nagpalit kayo ng programmable ECU is automatic meron na agad performance kayo makukuha. Depende pa rin yan sa magiging tune ng iyong tuner. So yun guys, ang aking verdict regarding sa stock ECU versus Remap ECU. Again, maraming salamat Kuya Jobert para sa pagpa-remap ng aking Raider 150 Fi. Then shoutout din pala Adriatico para sa aking t-shirt na DSV version 3. Maraming salamat sa pag-nood, sa pag-like, sa pag-share, maraming salamat sa pag-comment. Nalulubat na tong aking camera, kaya dito ko na tatapusin ang vlog. You all know drill, ride safe, peace out!